Okay mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Silver Voice TV. Alright, ito po nga usapin tungkol po sa agawan sa karagatan mga kaibigan between China and Philippines. Ay talaga nga naman pong mainit na usapin dahil dito nga daw sa Gentleman's Agreement ng nakaraang Pangulong Rodrigo Duterte at ng pamunuan ng China mga kaibigan. So ito pong post ni sa totoo lang extreme. Sabi po dito, angkan na naman ba nila ang mamumuno sa bansa? Baka wala nang matira na lupa sa mga Pilipino. Well, bago natin pa noorin ito, dito nga mga kaibigan, medyo nakakalungkot I don't care kung ano kayo, kung maka Duterte ba kayo o maka Marcos or kung sino man. Ang tanong po dito makabayan ka ba? 'Di ba? Kasi ang nakakalungkot po dito, para bagang isinuko na po natin ang sovereignty ng ating bansa sa mga karagatan po na talagang masasakupan pa natin. Lalo na itong mga sundalo na nandito, nakabantay, nakaistasyon sa BRP Sierra Madre, na sila po mga kaibigan, tinataya po nila ang kanilang buhay, buong tapang na tumitindig against the bullying of China, na sila po'y binobomba, hinaharas, binubuli, pinapadalahan ng mga helicopter, pinapahanginan, pero pinapakita pa rin talaga nila na atin itong bansang ito, atin itong karagatan na ito, at ito po ay nasa sa ating teritoryo at hindi pwedeng buli-bulihin tayo ng kung sino. Hindi naman po ibig sabihin agad nito na gusto natin ng giyera. Alam naman natin 'di ba? Outnumbered tayo ng China mga kaibigan. But it doesn't mean napapabuli po tayo. I remember meron ding dispute sa isang parte ng karagatan o isla. Ito pong China at Vietnam, if I'm not mistaken. Pero po ang Vietnam po ay lumaban. Kahit po mahinang bansa sila, pinakita po nila na matatapang po sila mga kaibigan. And I think, ganun po din dapat tayo mga kaibigan. Hindi po dapat tayong pumayag na unti-unti, hindi natin namamalayan. Meron na pala silang mga itinayong mga base militar dyan, istasyon dyan. No? Kaya, sana po, mga kaibigan, yung atin pong pipiliin ng mga mamumuno ng bansa, sana po yung mga talagang totoong makabayan. Hindi po yung malalaman lang natin, meron palang sikretong usapan, may kasunduan na pala na ganyan, na parang pababayaan na natin yung ating mga karagatan na gano'n na lang. Tapos pag pumasok yung ating mga barko, dadala lang ng supply, bobombahin na tayo ng tubig. Sana po yung ihalal nating pinuno ng bayan, yung talagang may paninindigan, 'di ba? Na ipaglaban po ang soberanya ng ating bansa. Panoorin po natin ito, courtesy of Sa Totoo Lang Extreme. Let's go. Buwis buhay ang mga sundalong ito para lamang masiguro na hindi maagaw maski ng piling na teritoryo ng ating Pilipinas sa West Philippine Sea. Nakita niyo, buwis buhay po yung mga sundalo po natin na nakaistasyon po dyan. Kahit na po sila'y binobomba, sila po'y laging hinaharang ng mga barko ng China, sila po'y nandiyan pa rin. Although yung kanila pong iniistasyon na BRP Sierra Madre, talagang kalawangin na, bulok na. Pero nandiyan po sila para ipakita ang presensya ng Pilipinas pa rin. Pero ang taong ito, basta-basta na lamang nakipagsabuatan sa China para makapasok sila sa ating teritoryo. Ganitong klaseng leader na naman ba ang pipiliin natin sa 2028? Ayun. Good point kasi ang nakakalungkot dito, ito dapat po maging aware tayo dito. Bakit po nung nakaraan, ako ito lamang ay ayon sa aking obserbasyon. Bakit nung nakaraan may Chinese New Year ba 'yon? Nagpadala pa ng mensahe si Sara Duterte sa lengguwahe ng mga Chino. 'Di ba? Para mag-effort ka na aralin ang kanilang wika para batiin sila. 'Di ba? Parang pwede mo naman bumati ng English o Happy Chinese New Year or kung ano man ang inyong sineselebrate dyan. Pwede naman ganun lang Pero kung aralin mo pa ang kanilang wika tapos magpadala ka ng mensahe, parang 'di ba? Parang coincidence ba na tapos yung kanya pong ama meron pong kasunduan with the Chinese government regarding our territorial dispute dyan po sa West Philippine Sea mga kaibigan. So, mag-ingat po tayo dahil baka po kung ang mahalal na pinuno ng bansa sa susunod, kaalyado po ng China, baka hindi po natin mamamalayan. Baka po yung mga beaches natin dyan, o yung mga daungan, o di kaya yung mga pantalan, may mga barko na ng China, mga kaibigan. Diba? Unti-unti na nila tayong sinasakop na hindi po natin namamalayan. So mag-ingat po tayo. Dapat po, ang iluklok nating leader, yung patriot at ipaglalaban ang karapatan at soberanya nating mga Pilipino sa ating sariling teritoryo. Silver Voice TV, magandang gabi po sa inyo lahat.